Hindi madali ang sumunod kay Kristo dahil ito ay madalas na pagsalungat sa pagpapahalaga ng mundo. Minsan, kapalit nito ay kawalan ng mahal sa buhay o kaya na may pag-uusig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay difficulties. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, kumusta ang iyong karanasan sa pagiging Kristiyano? Madali ba o mahirap? Mabigat ba o magaan? Mga kapatid, napakahalagang makita natin ito. At kailan ka nananatili sa pagiging Kristiyano? Hanggang kailan mo gusto na maging Kristiyano? Kahit ba ikay nahihirapan na? Kahit ba ikay nabibigatan na? Kahit ba ikay nasasaktan na? Kahit ba feeling mo nagsasawa ka na? Kahit ba samot-saring mga problema ang hindi naman nasusolusyonan, mananatili ka pa rin ba sa pagiging Kristiyano mo? O Kristiyano ka lang hanggang magaan ang iyong pakiramdam, hanggang maayos ang iyong buhay, hanggang maluwag ang iyong kabuhayan? Kapag walang problema, o kaya na may kapag maraming biyaya, hanggang dun lang ba ang pagiging mong Kristiyano? Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa ating lahat ng ating Panginoong Jesus na hindi madaling maging tagasunod ni Jesus. Hindi madaling maging Kristiyano. Kaya kung naghahanap tayo ng comfort, kung naghahanap tayo ng magpapagaan sa buhay natin, hindi ang Kristyanismo. Sapagkat bahagi ng pagiging Kristiyano ay ang pag-uusig.
bahagi ng pagiging Kristiyano ang masaktan, ang mahirapan. Dahil si Jesus mismo na tagapagtatag nito, si Jesus mismo na ating sinusundan, ay dumaan sa mga pagdurusa, sa mga pag-uusig, sa mga pagpapasakit, at kamatayan. Sino tayo para magreklamo at umiwas sa mga ganitong sitwasyon kung ang ating Panginoon mismo pinagdaanan niya ang lahat ng ito? Kaya nga mga kapatid, sinasabi rito na naparito si Jesus hindi para magdala ng kapayapaan, kundi ng pagkakahati-hati. Para bang nagdala siya ng tabak para tayo ay paghiwa-hiwalayin, para tayo ay saktan. Ano ba ibig sabihin nito? Mga kapatid, ito yung sumisimbolo sa pagdurusa, sa mga problema, sa mga pahirap sa buhay. Sapagkat ang ating relihiyon, ang Kristyanismo, ay relihiyon ng pag-ibig. At sa pag-ibig, hindi lahat handa na mahalin at hindi lahat handa magmahal. Tangi ang mga taong handa lamang na mahalin at magmahal ang makakatanggap kay Kristo at susunod kay Kristo. Kung tayo ay hindi handang mahalin at magmahal, iiwasan natin, tatalikuran natin, at uusigin natin si Kristo. Kaya nga, napakahalagang maunawaan natin na kapag ang isang tao ay nagdesisyon na sumunod kay Jesus, dapat handa siya na humarap sa mga pagsubok, pasakit at mga pahirap sa buhay. Dahil yung ating pamumuhay ay hindi palaging magiging kaaya-aya sa iba. Hindi palaging magiging sang-ayon sa paninindigan ng iba. Ngayon na lamang, kapag usaping moral, nagkakahati-hati kahit mga Kristiyano. Usaping death penalty, usaping divorce, usaping tungkol sa pagpapahalagang Kristiyano. Agad-agad nahahati tayo dahil hindi lahat ay kayang tanggapin ang turo ni Kristo. Kapag tinanggap natin si Jesus, napakahalagang tanggapin natin siya ng buo. Gayon din ang kanyang mga aral at uri ng pamumuhay. Hindi pwedeng mamimili lang tayo kung ano yung pabor sa atin. Napakahalaga na tanggapin natin ng buo ang pangaral ng Panginoon. Kaya nga, dahil dito, mag-aaway-away. Kapag usapin ng katuruan, pagpapahalaga sa buhay, human values, diyan na tayo nagkakatalo. Lalo na kung ito'y mga usaping tungkol sa moralidad, sapagkat ang batayan ng moralidad ay si Jesus. Para sa iba, ang batayan ay ang majority. Ang batayan ay ang kung ano ang gusto ng mundo. Pero para sa atin, ang mga tagasunod ni Kristo, ang batayan ay ang Ebanghelyo. Ang batayan ay ang salita ni Kristo. Kaya magkakaroon talaga ng pagkakahati-hati at pag-uusig dahil hindi lahat kayang tanggapin si Kristo. Kaya nga mga kapatid, ito yung hilingin natin sa araw na ito, na bigyan tayo ng kabukasan, bigyan tayo ng bukas na puso at isipan upang tanggapin si Jesus. Hindi palaging madali, pero kahit hindi madali, ang mahalaga, sumusunod at tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos, sa kalooban at aral ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas at paninindigan na sumunod kay Jesus na iyong anak. At naway ang aming buhay, bagamat mahirap, ay palaging maging ayon sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.